Kaya natin dyan, iwanan muna natin. Mag-focus muna tayo sa banal na gawain ngayong hapon na ito. Kung yung napapansin, mga ibang kapatiran natin ay wala dahil may lakad daw sila na gagawin. Ipagpapay natin sila na magpatagumpay kung anong gagawin nila ngayong araw nito. And nag-commit naman sila na sasama daw sila sa main church next Sunday. At syempre, hindi mawawala yung birthday celebrant natin. Amen. Bubuo mamaya. Baka June 3. Brother Jonathan, and happy birthday, bro. Amen. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Laging pag namin dito, laging sinasama na sa birthday celebrant. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yun, mga kapatid, prepare na natin ang mga sarili natin. Ihanda na natin ang isipan natin. Tanda sa ating Panginoon sa araw na ito. Itatama pa tayo, matalipan ito. Nawa may isang puso natin. Bago natin marinig ang salita ng Panginoon sa araw na sa linggo na ito, ayan, tinatawagan ko muna ang worship team natin para pununahan tayo sa ating linggo. Kakasama tayo eh. Kailangan kasi maliit lang yung pwesto. Ayan, si Ronnie. Good afternoon, everyone. Good afternoon! Kamayan na tayo lahat at patayin natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang bawat isa. At tayo po ay kumanta ng ating worship. Ay ating ng kaisarap ng titig. Let's pray. Heavenly Father, once again, we thank you for this opportunity, Lord, that we gather here to worship you, Lord. We thank you for the protection for the whole week. We thank you for the strength, guidance, Lord. And we pray, Father God, that you continue to lead us in the journey of our Christian life here, Lord. And we thank you, Father God, for everything that you have given us, Lord. We acknowledge, Lord, that
everything that within us is came only from you, Lord. Without you, we can do nothing, Lord. We thank you, Lord. And for this day, Lord, we pray that you anoint your messenger today as he deliver your message, Lord. Just use him mightily despite of his inability, Lord. Pour out your grace that we may see you, your holiness and your glory, Lord. We thank you, Father God, that you're always with us. And we pray, Father God, lahat ng mga kapatiran namin, and you also guide them, Father God. Sa next Sunday, ay makasama namin sila mag-worship, Panginoon. And we thank you, Father God. All glory belongs to you, Lord. And this is our prayer in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Okay, tayo po ay pumalakpak, sumayaw. Amen. Gamitin na po natin ang sing, shout, clap your hands. Amen. Noise unto the Lord.
You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
Antin mo. Amen! Sobrang nakaka-bless po yung kantahan natin. Alam kong na-bless po kayo sa mga worship song natin kanina. At ngayon mga kapatid, atin na pong ihanda ang ating mga sarili, ang mga puso't isipan. Huwag na natin ilayo, patakbuhin yung isip natin sa mga ibang bagay. Dito tayo mag-concentrate, men. Dito tayo mag-concentrate. At ano ba yung susunod, men? Kasi bago ako parang po, parang testimony ang parang nabuha ko ba? Sa last scripture reading. Si Brother Lado. Ayan. Dato na si Brother Lado para sa scripture reading natin. There was a man named John, living in the land of Uz. Worshipped God and was faithful to him. He was a good man, careful not to do anything evil. He had 7 sons and 3 daughters. In he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys. He had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. May isang lalaking nakatira sa Raupwen ng Uz at nangangalang John. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamilyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Salita ng Diyos. Amen. Okay, maraming salamat bro. So, nakalimutan ko sa thank you brother Romel. Isihan ng pindot. Okay, it's okay. Sige po. Okay, ako po magko-control brad. Okay, maraming salamat po. And thank you so much Brother Cado for reading the Word of God. So ngayong araw na ito, we're going to talk about the book of Job. But before I proceed sa ating mensahe, I'd like to have a recap yesterday. Kahapon po ang ganda po ng aming lesson is about the book of Jonah. And sabi ko nga sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay requirement sa ating mga Bible School students. And nauna na po si Sis Rina. But still, hindi pa po huli ang lahat sa mga hindi po nakadalo at nakarinig. Dahil next week ang ating pong mahal na kapatid na si Sis Lani po ang sunod na magtuturo. Then after that, to be followed by Brother Jonathan. And ang ganda po nung nakita ko sa Job before we proceed to our message. Ang ganda nung nakita ko sa Jonah po pala. So pinakita sa akin personally ang nangusap doon at God is a God of second chances. Dahil binigyan niya ng pagkakataon muli na magawa ni Jonah yung panawagan ng Diyos sa kanya. And pinakita pa rin doon at ang Panginoon ay laging nandun din yung puso niya to save, to seek yung mga tao gaano man ka-wicked in the tribe of Nineveh. And nakakatuwa dahil yung testimony ni Sis Rina ay bago niya ituro yung libro ay nadanas niya na mismo yung ilan sa mga revelation ng book na yon sa kanyang buhay. And ako personally, di ko nabanggit kahapon. Sa dami ng sinabi ko, sis, di ko pa rin nabanggit kahapon eh. So hindi ko pa rin nabanggit kahapon na minsan ang biro ko sa akin, para akong si Jonah, tumatakbo. Pero hindi dahil may kagalit ako at ayoko silang bahagyan ng salita ng Diyos, kundi sabi pa doon sa isang example, si Jonah ay tumatakbo. So tayo yun para mga Kristiyano at the modern times, minsan may panawagan ng Diyos, may sinasabi ang Diyos, pero tumatakbo tayo. And gusto ko marinig po nung mga wala yung last word. So ngayon, ang tagi natin tatandaan, asan po ba tayo sa ating buhay Kristiyano? Tulad ni Jonah, nasa barko, nasa tiyan, o nasa lampasigan na tayo ng Nineveh. So napakaganda po na naging lesson. And excited na ako next Saturday na marinig ang ating Ate Lani sa kanyang lesson in the book of Ecclesiastes. But before that, balikan po natin yung ating mensahe ngayong araw na ito. And makikita po natin ito in the book of Job, chapter 1, verses 1 to 3 lang po muna yung pinabasa ko. So, before I continue, before I continue mga kapatid, gusto kong alam natin sa panahon ngayon, usong-uso na yung AI. And unti-unti, yung mga trabaho na dati nating nakasanayan o kailangan ng tao,
pinapalitan na ng AI. Actually, AI na nga pero meron pa akong narinig na bagong ginagawa ngayon ng mga ibang programmers or ng mga ibang nagtatrabaho as virtual assistant, AI automation. So, gano'n nakatindi yun. And kahit pa paano may konting background naman po ako sa computer nung ako po nasa kolehiyo. So, although medyo Scalera po, brothers po tayo nung college, pero may natandaan pa naman po ako. And nag-aral ko ng IT. And during those times, wala pa pong AI. So we still do it manually, research, programming. Pero ngayon, even an ordinaryong tao ay mabibigyan na ng pagkakataon to learn more, coding, research, maraming bagay. At unti-unti, pinapalitan na po ito ang mga natural nating trabaho sa mundo. Dati sa factory, napakaraming tao, lalo na sa isang linya. May kanya-kanya silang responsibilidad. Pero habang tumatagal, AI or makina or robot na yung nagpapatakbo. So bakit ko po ito sinasabi? Maraming trabaho darating in the near future mawawala. But may mga bagay o may mga trabaho na hindi pa rin tuluyang mawawala o mapapalitan ng AI. Ano po ito? Give a background. Isa po is teaching or mga teacher. Si Sis Jenny, I heard teacher siya sa Philippines. Yung mga teacher, yes, we could study sa AI. Pero iba pa rin yung merong totoong tao na teacher na nagtuturo sa UI. Hindi lang lesson yun na ituturo niya, kundi emotion, yung pakikipag-socialization. So maraming bagay. Isa pa po, yung mga, sabihin na mga pastors, mga ministers, or mga preachers. Why? We could listen, we could read it in AI, we could do some research, pero tingnan nyo mga kapatid, iba pa rin yung may pastor na nangangaral. Why? Kasi andun pa rin yung puso. AI is just a composition of codes. And yung mga codes na yan, kung ano lang yung nakalagay dyan, yan lang yung susundin nila. Kahit gaano kaganda tingnan, kahit gaano ka-advance, yun lang yung susundan nila. Unlike sa tao, we have analytical skills, we have problem-solving skills. Even sa construction, if you use AI, magagawa nila. But eventually, yung tinatawag natin may mga discarded to make the things easier, hindi po nila gagawin yun, right? Because they just follow certain codes. And I believe tayong mga Kristiyano, ganun din tayo. Hindi lang tayo nagtatrabaho sa company, hindi lang tayo nagtatrabaho sa opisina, pero bilang Kristiyano, meron din po tayong mga trabaho na dapat gampanan. Dahil sino pong ating employer? Ang Panginoon. Kaya po, ang title ng aking mensahe ngayon ay nakita na po natin, The Jobs of Job. So, kilala na po natin si Job. Alam natin yung kanyang buhay, alam natin yung story niya, yung nahirapan siya, nagdusa, kinuha yung mga taong mahal niya. Pero yung pala, meron pa rin siyang responsibilidad, meron pa rin siyang trabaho na kailangan gampanan bilang mananampalataya. And makikita po natin, there are 4 important events in his life. So tingnan po muna natin. First, his status. Ano pong sabi sa verse 1, mga kapatid? Babasahin ko na. Nabasa po natin kanina, dinescribe po doon that Job's life began with great prosperity and prominence. He lived in the land of Uz, and he is described as an owner of 7,000 sheep, 3,000 camels, 1,000 cattle, and 500 donkeys. So sa panahon natin ngayon, pag meron kang ganyan, asyendero ka. Mayaman ka. Businessman ka. Alam mo sa atin ngayon, merong mga may 7,000, 3,000, 1,000, one nga lang. So, at least meron tayong mga ganong halaga para mga kapatid. Pangalawa, he had a large number of servants. So meaning, una, Job is a businessman. Job must be wealthy dahil meron siya mga ganon. Pangalawa, he is powerful. Kasi kung hindi ka makapangyarihan, hindi mo maiipon yung ganong karaming alaga or yung ganong karaming livestock para pangunahan. And sabi dito, he also had a large number of servants. So pinapakita dito, Steve Jobs yung nasa isip ko mga kapatid. Job is a good leader. Why? Kasi kung napakarami mong sinasakupan, hindi pwedeng basta-basta ka lang. Possible, when you say good leader, hindi ito yung malupit, hindi ito yung nakasigaw. He could stay humble, he could stay soft when talking to them, but nakikita nila, alam ni Job kung paano i-handle yung mga pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. And makikita natin dito na hindi lang siya basta leader, hindi lang siya wealthy, hindi lang siya powerful, he is also godly. So, he is also a godly leader. And ito po yung peak na pinapakita kung sino po si Job.
pinapakita dito that Job's life is marked by godliness, humility. That's why he was able to serve his community, ang kanyang mga nasasakupan, and he was able to serve God faithfully. So, si Job, mga kapatid, is the best modern for believers sa atin sa panahon ngayon. Why? One of the best models. Why? Because he is balancing professional success at the same time na may maintain niya yung spiritual integrity niya. And there are few things that jobs of Job. Nakakabulol, parang tongue twister eh. Parang ano yan, ace of grace. Parang ano, wait for it. Yung mga tawag po dyan, alliteration po ata dyan. If I'm not mistaken, yung magkakatunog sila. So the jobs of Job po ang mensahe natin. So first job ni Job is, first mga kapatid, is a worshipper. Ano pong sabi sa Job chapter 1 verse 1? There was a man named Job living in the land of Uz who worshiped God and was faithful to Him. So una po, worship God. So first job niya is a worshipper. He was a good man, careful not to do anything evil. So mga kapatid, yung pagsamba ni Job ay hindi lang ritualistic, hindi lang routine, but you could see it is because it's a heartfelt dwelling sa presensya ng Panginoon. And in the biblical meaning of worship, in the Old Testament, its Hebrew word is shaka. Sabihin nga po natin shaka. Hindi, iba po yung shaka. Iba po yung shaka. So shaka, which means to bow down, to kneel, to surrender before someone greater. And in the New Testament, in Greek, ibig sabihin naman po nito ay proskuneo. Sabihin ulit po natin. Proskuneo. Proskuneo. Para napapractice din tayo ng Greek and Hebrew, hindi lang Korean, Tagalog, and English mga kapatid. So meaning naman ito is to adore, to express reverence and devotion. And pinapakita po dito, when we say worship, and napag-aralan na natin ito before, but I'd like to tell it sa mga taong hindi pa po nakarinig, wala pa pong idea, worship is not just merely a music. Yung ginagawa po nila, it's just part of worship. Pero hindi po yun ang totoong meaning ng worship. Worship means you surrender, reverence, love, and devotion towards God. And in the English word, worship comes from an old expression. Ano po? Ano pong ibig niya sabihin? To give worth, magbigay halaga. So, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, whatever we value most, we prioritize most, we obey most. Sa mga mister, alam ko ito, yung we obey most, alam ko yung sasabihin nyo kung ano po eh. And kasapi nyo po ako? Hindi po. So, I'm just kidding. So, balikan po natin, whatever we value most, prioritize most, obey most, and love most, yun po yung ating sinasamba or wino-worship. So, first, Job is a worshiper. Second, Job is a prayer warrior. So, paano po? Ano pong nangyari? Let's read. Sabi po dyan, the morning, on verse 5, chapter 1, the morning after each feast, Job would get up early and offer sacrifices for each of his children in order to purify them. He always did this because he thought that one of them might have sinned by insulting God unintentionally. So dahil si Job may kaya, mayaman, alam na natin yan. Nepo babies ang tawag dyan sa panahon natin ngayon. They always have some parties, they always have some gatherings. So, makikita po natin, Job is a prayer warrior. Why? Because Job became an intercessor para sa kanyang pamilya, rising early to offer sacrifice to purify his children. So napaka-tindi ng pagmamahal ni Job sa kanyang mga anak. Why? Kasi isipin mo, malamang napuyat siya dahil maingay yung mga anak, nagkaroon ng party, pero gigising siya. Why? Kasi ayaw niya na, gusto niyang ihingi ng tawad mismo personally, yung mga mahal niya sa buhay, sa harapan ng Panginoon. Dahil baka nagkaroon sila ng pagkakasala na hindi nila alam or aware during those times na nagkakasiyahan sila. And next, ano po ang sunod na trabaho ni Job? He is a servant of God. So makikita po natin dyan. On verse 8, sabi po, did you notice my servant Job? The Lord asked, there is no one on earth as faithful and as good as he is. He worshiped me and is careful not to do anything evil. So makikita po natin dito yung pride, yung kasiyahan ng Panginoon towards Job. Why? Kasi ano po sabi? There is no one on earth as faithful and as good as he. Wala siyang katulad. Sayang, hindi natin kinanta mga kapatid, wala kang katulad. So walang katulad si Job during those times.
And dahil doon, masaya at joy, what do you call this, very proud ang Panginoon na ano ang taong ito, na itaas or mabanggit. So, pinapakita dito that pinapakita dito that God's pride in Job is evident when he points Job out to Satan, calling him my servant and blameless and upright. So I believe every believer, mga kapatid, ay may ganitong trabaho. We should be a worshiper, a prayer warrior, and a servant of God. And yan po ang trabaho ni Job. Hindi pa po ako tapos. Baka akala nyo tapos na po, mga kapatid. So, yan po yung tandaan po natin. Hindi lang po si Job, kundi bilang mga mananampalataya, we should be a worshiper, prayer warrior, and servant of God. And kung nakita po natin ano yung status ni Job, ito po yung second step ng kanyang buhay. He faced trials. And alam na po natin ang story, hindi na po ako magtatagal. Dadaanan ko na lang po para po sa hindi po mga familiar sa buhay ni Job. Sabi po dito sa verse 9, Satan replied, Would Job worship you if you had nothing out of would Job worship you if he got nothing out of it? You have always protected him and his family and everything he owns. You bless everything he does, and you have given him enough cattle to fill the whole country. But now, suppose you take away everything he has, he will curse you to your face. So ito po yung big moment sa buhay ni Job. Alam na po natin, to make the long story short, sinabi ni Satan sa Panginoon na naglilingkod lang kasi yan kasi tingnan mo, ang ganda ng buhay, ang ganda ng mga maraming kayamanan, mababait, maayos ang anak, maayos ang pamilya. So, bakit hindi mo subukang tanggalin yan? So, ito po yung challenge ni Satan sa Panginoon. And ang magandang katanungan ito, mga kapatid, sabi dito, Satan claims, would Job worship you if you got nothing out of it? So mga kapatid, minsan ganito rin tayo. Sumasamba tayo, sinasabi nating worshiper tayo, sinasabi nating nananalangin tayo, sinasabi nating naglilingkod tayo. Kapag may blessing, kapag may request tayo sa Panginoon, or kapag may benepisyo tayong makukuha sa gawain ng Panginoon. Think about it, mga kapatid. Marami. Lahat tayo. No one is exempted. Sometimes there are times na may ganun tayong puso. But makikita natin dito, mga kapatid, anong nangyari on verse 12? Alright, sabi ng Panginoon, the Lord said to Satan, everything he has in your power, but you must not hurt Job himself. So Satan left. So mga kapatid, I have a question. Was God giving Satan permission to hurt Job? Yes. Tama po. Yes. But God sets limits on what Satan could not destroy. Balikan po natin ang sabi, kunin mo lahat ng mahalaga sa kanya, lahat ng kayamanan niya, pero huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. And yun po yung ang sabi ng Panginoon. Why? Pinapakita pa rin po dito na even though inalaw ng Panginoon na subukin si Job, Panginoon pa rin ang may control ng buhay ni Job. And ganoon din po tayo, mga kapatid. Sometimes feeling natin, kapag dumaan na tayo sa pagsubok, na wala yung benefits, na wala yung blessing, na walang sagot yung request natin. Lord, kakanta na ng Gary B. Bakit kaya? Yan, natutulog ba ang Diyos? Minsan ganun. Pero mga kapatid, let's always remember, ang protection ng Diyos ay nasa atin, sa mga mananampalataya. And hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak tayo ng higit sa ating kakayaan. And ano pong sabi dito? We all know the narrative, mga kapatid, ano pong nangyari. Job experienced a big suffering, a big loss. So nawala po yung kanyang mga anak, nawala po yung kanyang kayamanan, nawala po yung kanyang mga servant. But on verse 20, makikita po natin, ano po sabi dito? At this, Job got up, tore his robe, and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Ano nga po ulit ang isang trabaho ni Job? Worshipper. So malinaw po dyan sa sinabi. So, let me clarify. And this, Job got up and tore his robe and shaved his head. So ano pong ibig sabihin nito? So tayo, mga kapatid, if we lose someone or malungkot tayo, most of the time, we wear black. Tama po ba? Ngayon, yung mga early 20s forward, puti naman na yung naging trend eh. Pero nung mga 90s,
Sino yung mga pinanganak na dito ng 90s? Taas po kamay. 90s. Parang nahihiya, wala pong gusto magtaas. 90s, nag-check lang po tayo. 70s. 70s, 60s, 60s, meron po magtataas. So siguro wala na po. So during this early times, ganun po tayo. If we feel sad, or nakikipagdalamhati tayo, we wear black. So in the Middle East, paano po nila ine-express yung deep sorrow nila sa ganitong paraan? Ganito po yung ginawa ni Job. Sabi po dyan, he shaved his head. He shaved his head and yung kanyang balbas, a bird, or beard. So, since a beard signifies a man's maturity and dignity, yung pagtanggal mo dito, it suggests that you are showing great humility and also, not just great humility, but a great loss, malaking kawalan. So, ano naman ang sunod niyang ginawa? He tore his robe. And in their culture, pag sinira mo yung damit mo, alam natin during those times, wala pang H&M, wala pang Guess, and wala pang mga machines na gumagawa ng damit. So handmade lahat ng damit nila. Yung paghahabi, pananahi, and hindi ko alam, hindi naman ako maaan sa pagdadamit, pero yung buong process, handmade lahat. So pinapakita dito na ang isang damit during those times ay napakahalaga. Pero yung point na sirain mo, punitin mo, yung damit na yun, is nagde-demonstrate that you are experiencing a great tragedy, a great depth of tragedy. Why? Kasi yung una, yung nag-symbolizes maturity and dignity sa buhay mo, yung balbas at buhok, tinanggal na. So actually, nasaktan ako dito nung nabasa ko itong part na to eh. But anyway, mga kapatid, ano yung sunod na sinabi? Yung clothing pinunit, isa sa mahalagang bagay, isa sa mahalagang gamit nila during those times. And makikita po natin, ano pong sabi sa verse 21? He said, I was born with nothing and I will die with nothing. The Lord gave and now He has taken away. May His name be praised. Again, ano po ang trabaho ni Job? Worship. Ano po yung pangalawa? Prayer. And Prayer warrior. yung pangatlo po, servant of God. Makikita natin na tunay siyang lingkod ng Diyos. Why? Despite nung dinanas niyang loss, patuloy pa rin siyang gustong nais maglingkod, patuloy pa rin siyang nananalangin, patuloy pa rin siyang naniniwala. And mga kapatid, marami sa atin, maraming pinagdadaan ng pagsubok sa panahon na ito. Hindi ko alam yan. So actually, tinest ko nga kayo yung sa date pa lang ng kapanganakan nyo, pagsubok yun, pero walang nakatagal sa pagsubok. Walang nagtaas. Yung 60s, ulitin ko, 60s. Wala talaga. Nakasimangot si Ate Lani sa akin, hindi ko na alam kung bakit. Pero what I mean, I'm trying to say mga kapatid, sa panahon natin ngayon, look at this way. Marahil madami tayong pinagdadaan ng pagsubok. Pero tandaan natin that God is the one who is control. God is the one who set restrictions sa ating mga ginagawa. So pagdating, tawa ng tawa si Shasha pagdating nung edad eh. So anyway, so God is in control. God is sovereign. Siya may control ng nangyayari sa atin. Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon mga kapatid, let's remember tulad sa buhay ni Job. Dahil hinahayaan ito ng Panginoon. But, ito po yung magandang sabi niyan. Kung paano hindi pinalampas ng Panginoon yung alon sa dalampasigan, or yung tubig sa dagat, hindi niyo pinapalampas sa dalampasigan. Ganun din yung mga pagsubok, hindi yan ibibigay ng Panginoon. Kung hindi natin ito kayang lampasan. Amen. Kung hindi ito abot ng ating kakayahan. Amen po ba? Amen. Kasi marami sa atin kung dumaan sa pagsubok, nawala yung savings, nawala yung mga naipundar, kaya pa ba natin mag-worship? Kaya pa ba natin manalangin? Kaya pa ba natin maglingkod? But ang ganda ng paalala, hindi ito ibibigay ng Panginoon kung lampas ito sa ating kakayahan. Meaning, hindi ito hayaan mangyari sa ating buhay kung hindi alam ng Diyos na hindi natin ito kayang malampasan. Hindi sa ating sariling kakayahan, let me clarify that, kundi dahil pa rin sa pananampalataya sa Kanya. Dahil alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa at hindi maaaring magkamali ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige nga, palakpakan po natin yung Panginoon. Isang palakpak pa po, yung pa po ako. Okay, maraming salamat po. Nice one. So, makikita po natin dyan, yun po yung first trial. And second trial, familiar na po tayo. Ano yung sumunod na nangyari? Okay, sabi po dyan, then say, nagkaroon ulit ng conversation ng Panginoon at si Satan, sabi dyan, then Satan left and the Lord's presence and made sores break out
all over Job's body. Kasi naging agreement naman nila. Okay lang kasi sa kanya kasi ang nawala naman, mga ari-arian niya lang eh. Pero ba't di natin subukin? Subukin natin yung kalusugan niya. Subukin natin yung katawan niya. Maglilingkod pa kaya siya sa'yo? And yan po yung binasa natin, malinaw po. Then let's proceed to verse 8. Sabi po dyan, Job went and sat by the garbage dump and took a piece of broken pottery to scrape his sores. So ang sakit po, kasi yung nagasgas lang tayo, may langib, nasabit, mahapdi, makirot. So, let me describe mga kapatid yung sitwasyon ni Job. Kasi pag sinabing source, madalas inisip natin, if I'm not mistaken, pigsa po ba? Source? So, pigsa. Sa panahon natin, pag nagkapigsa tayo, bibili lang tayo sa Yaku. May tatapan lang, 2-3 days, okay na. And ginagawa ko po yan. Experience ko po yan personally. And napakagaan na ng panahon ngayon. But during those times, wala pang pharmacy. During those times, wala pang mga ganong gamot. And hindi natin alam kung paano nila ito ginagamot. And hindi lang basta tupig sa mga kapatid. Dinescribe po yan in the whole book of Job in different chapters. First, sabi po dyan, in chapter 2, verse 12, there was a disfigurement. Hindi ko na po dyan ilagay mga kapatid. There was a disfigurement. Basahin ko na lang po. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. Ito po yung time na dinalaw po siya ng tatlo niyang kaibigan. Sina Eliphaz and yung dalawa pa niya pong kaibigan. So, ganun po yung nangyari. Pagdating nila, hindi nila namukaan. So, marahil, hindi lang basta pigsa. Marahil may pamamaga. Hindi lang sa katawan, kundi sa mukha. So di ba, alam natin yun, nakagat ng buyog. Nadi-disfigure yung mukha, nag-iiba itsura. Kaya nung nasa lubong, hindi nila nakilala. Next, meron po siyang parasites and skin infection. Sabi in chapter 7, verse 5, my body is clothed with worms and scabs. My skin is broken and festering. So, imagine nyo po gusto ko i-build nyo sa isip nyo yung sinasabi ko. Next, on verse 13, same chapter 7, hallucinations. When I think my bed will comfort me and my couch will ease my complaint, kumbaga matutulog, magpapahinga na siya. And feeling niya, yun na yung escape niya sa pinagdadaanan niya physically. Ano pong sabi? Even then, you frighten me with dreams and terrify me with visions. So, hallucinations, marahil bangungot. Pag napakaintip siya, binabangungot siya. Hallucinations, iba-iba kung ano yung nakikita niya habang nag-aagaw yung antok at yung diwa niya. And ano pa pong sabi on chapter 30, there is also sharp pain and fever. Na-imagine niyo po yung itsura niya. Yeah. Na-imagine. Pero gusto ko po kayong tulungan. Ganito po kayong tulungan. So disfigurement, parasites and skin infection, hallucinations, sharp pain and fever. When sinabi ko po kayong gusto ko yung tulungan, hindi po ako dermatologist mga kapatid. Gusto ko kayong tulungan na ma-picture at maunawaan yung mabuti. Ano yung itsura niya, mga kapatid. And yan po yun. So ganyan po yung itsura ni Job during those times. Based kung paano dinescribe ng Biblia. So hindi lang po siya talaga piksa na isang bilog na dilaw, isang bilog na itim lang, kundi buong katawan niya. At hindi lang basta langib, kundi uod. At kung gusto niya naman magpahinga, anong nararanasan niya? Hallucinations, panaginip, matinding lagnat, matinding sakit sa kanyang katawan. Okay. Yes. And ganun yung pagdurusa na dinadanas ni Job during those times, mga kapatid. And actually, sinabi natin na nagkalbo siya, nagtanggal ng balbas, but hindi ko na po natanggal. But anyway, that's I think the almost na mapipicture natin si Job. But still, nagpatuloy pa rin si Job. Andun pa rin yung pusong pagsamba, pusong mapanalangin, at pusong handang maglingkod sa Panginoon. And alam natin, most of the time, dalawa lang yung trials na dinanas niya. But there is also a secret trial. Alam natin, nawala na ang lahat. Ari-arian, mga tauhan, lupain. Next na nawala, physical appearance, health. Pero meron pa pong pangatlong trial. Ano po yun? Mga kapatid, let's remember, kinuha yung mga anak pero naiwan yung asawa. Yung asawa mo ba mga kapatid? Why? Yung misis ko agad yung tumawa eh. Hindi ko pa sinasabi yung i-reveal ko eh. So why? Mga kapatid? Kasi mga kapatid, alam ni Satan at alam din ng Panginoon, isa sa pinakamasakit na marahil na dadanasin natin ay hindi lang physical, hindi lang pagkawala ng financial o mga
ari-arian, mga assets, kung hindi pinakamasakit, ay questionin o libakin ka ng taong pinakamamahal mo. And during those times, mga kapatid, yun yung pinaka sigurong sinubok, gano'ng kabigat. Kung bibigay na siguro dito si Job, kasi misis niya na to eh. Sabi nga nun. Pero ano pong nangyari? Sabi nung iba, alam nila kasi kapag kinuha yung misis, hindi ganun kabigat yung dadanasin, kaya iniwan. Kaya ito yung secret trial, iniwan si misis. And then, actually nagtataka ako lahat ng mga married woman ko. Relax lang na, ikinig yung asawa ko yung tuwan-tuwa eh. So, but anyway, ganito po yung nangyari, di ba? Sabi dito, ano yung sabi ng asawa niya? His wife, lagpasan na po natin, yan. His wife said to him, "You are still as faithful as ever, aren't you? Why don't you curse God and die?" So marahil, dalawang bagay yung pwede nating makita para to be fair sa misis ni Job. Pwede, nasabi to ng misis ni Job, why? Kasi ang tindi na nung awang nararamdaman niya. Ang tindi na rin nung kalungkutan na dinadanas niya. And sabi ko nga, tayong mga kalalakihan, although yung mga misis natin ay close friends natin, pag tayo nahihirapan, tayo nai-stress, ramdam din nila yun eh. Ramdam din nila yun eh. Ramdam din nila yun eh. And yun yung isang view. Naka-record ba tayo? Naka-record ba tayo? So yun yung isang view na nakita ko kung bakit nasabi to ng asawa ni Job. Isa naman nakita ko, ulitin ko po. His wife said to him, "You are still faithful as ever, aren't you?" So iba na yung tawag ko. Meaning, pwedeng minamak niya rin si Job. Kinukutya niya during those times. And sabi, bakit hindi ka na lang, bakit hindi mo i-curse ang iyong Panginoon at mamatay ka na? And I believe, mga kapatid, pwedeng, ito yung kabilang side nung, tumahimik na yung misis ko. So ito yung kabilang side nung view na marahil nangyari during those times. Kasi hindi naman nabanggit sa Bible eh, but we assume na possible, yung isa concern, yung isang side ng misis, kinukutya na siya. Kasi isa rin way ng pagsubok eh. So alam natin mga kapatid, during those times, malamang ito lang yung sinulat sa Biblia, pero knowing women, hindi lang ito malamang yung sinabi niyong misis niya kay Job during those times. During those times, hindi pa usang barel, wala pang M16, wala pang AK-47, pero I believe, narat-rat si Job during those times ng kanyang misis. On the other side, kung ang motibo ng kanyang misis, kung bakit sinabi ito, is to challenge him, to discourage him, na nananampalataya ka pero tingnan mo yung nangyayari sa'yo. So makikita natin dito mga kapatid na pinakamabigat pa rin talaga sa mga pagsubok na dumadaan ay hindi kawalan ng pera, hindi kawalan ng kalusugan, kundi yung mismong mahal mo sa buhay ay hindi magtitiwala o hindi susuporta sa paghihirap na dinadaanan. Pero ano pong sagot ni Job? Sabi dito sa verse 10, Job answered, "You are talking nonsense." Tatandaan ko po yan. Job answered, "You are talking nonsense. When God sends us something good, we welcome it. How can we complain when He sends us trouble? Even in all this suffering, Job said nothing against God." So makikita natin dito mga kapatid that nanatili pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Dalawang pagsubok. Kayamanan, pangalawa pisikal, pangatlo, secret trial siguro, yung mahal sa buhay. But, even though sa lahat ng pagsubok, hindi siya sumuko. Pangatlo kong nakita, first, his status, second, his trial, and the third one is his failure. So, on chapter 3, sabi po dito, okay po. Okay. On chapter 3, sabi po dito, let me just read it. Verse 1, "Finally, Job broke the silence and cursed the day on which he had been born." Ano pong sabi niya on verses 2 and 3? "Oh God, put a curse on the day I was born. Put a curse on the night when I was conceived." Mga kapatid, did Job curse God? No. No, yes. No. Why? Ito, napakahalaga nito mga kapatid. Again, balikan po natin. Job chapter 1:22, ano pong sabi? "In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing." Ano rin pong sabi sa chapter 2 verse 10? "In all this, Job did not sin
in what he did. So Job never cursed God directly. Hindi niya po sinumpa ang Panginoon. Despite nang nagkaroon na siya what do you call this, emotional struggle during those time. And instead of cursing God, ano po yung sinumpa niya? Yung araw ng kanyang kapanganakan, yung gabi na siya'y pinagbuntis. In other words, ini-express lang po dito ni Job na, sana hindi na ako nabuhay. Bakit pa ako nabuhay ko? Ito lang yung dadanasin ko. Pinapakita po dito yung language na ginamit ni Job. It is because of deep anguish, matinding despair, kawalan na ng pag-asa, and grief. Hindi ko alam sa Tagalog, I'm sorry. But pinapakita rin po dito, he is lamenting his existence because his pain feels unbearable. Parang sinukuan niya na, hindi ang Panginoon, kundi sinukuan niya na yung buhay niya. Why? Hindi niya na kaya matinding paghihirap na dinadanas niya. And yung salitang ito ay pinapakita that there is an emotional exhaustion or emotionally napagod na siya after sa lahat ng nangyari. Sabi sa inyo, Brad, yung pangatlong trial yung nagpabaksak. Just kidding aside, yung tatlong pagsubok na yun, dumating na siya sa breaking point niya. And pinapakita dito na napagod na siya emotionally. And pinapakita dito bilang mga tao, kahit mananampalataya tayo, we still have weaknesses. At hindi ito pagre-rebelde sa Panginoon, mga kapatid. Hindi niya nireject ang Panginoon completely. But instead, it is a cry of a suffering man. Trying to imagine yung sitwasyon na kung nasaan siya. Parang ganito, mga kapatid. Anong mabigat? Pako o bulak? May sumagot ng bulak. Sino po yan? Ano mabigat? Pako o bulak? Pako. O ano mabigat? Isang kilong pako, isang kilong bulak? Parehas. O tama po. So, kunyari, ito isang kilong pako, isang kilong bulak. So kung may hawak ako simula kanina, habang nagpipreach ako at hindi ko ibinababa yung kamay ko, kahit tig 1 kilo sila, magaan lang 1 kilo. Pero habang tumatagal, mangangalay ako. Physically, manghihina ako. Habang tumatagal, mawawala yung lakas ko. Habang tumatagal, baka magko-complain na ako. And ganun din yung nangyari kay Job. Sa tagal ng paghihirap niya, sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, although nung una parang ang gaan lang, feeling niya 1 kilo lang, nawala yung yaman ko, sasamba ako. Parang 1 kilong bulak lang yan. Nawala yung kalusugan ko, sasamba pa rin ako, parang 1 kilong pako lang yan. Pero habang tumatagal, mga kapatid, dire-diretso hawak niya, nakataas yung kamay niya, nangalay na siya, nakaramdam na siya ng pagod, nakaramdam na siya ng panghihina. Hindi lang physical, kundi emotional, pati mental. And ganun minsan, mga kapatid. Parang ganun ko dinescribe yung nangyari kay Job. Sa haba at iba-ibang pangyayari sa buhay niya, dumating na sa point. Lumabas na yung human weakness niya. And ito yung bagay na matututunan natin ng chapter 3. Suffering can shake human emotions deeply. Even strong believers, mga kapatid. Job was a great man. Job was an upright man. But still, nakaranas siya ng panghihina. Faithful people are not emotionless people. Naniniwala po ba kayo dyan? Yes. So, tayo po ay faithful na naglilingkod, faithful na naniniwala sa Panginoon, but we still have feelings. Hindi po tayo AI, hindi po tayo robot. And again, sabi ko nga kanina sa introduction ko, yun ang kaibahan natin sa AI and robot. We have emotions. And mga kapatid, makikita po natin, we're going to jump a few chapters para maunawaan po natin. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko tatapusin yung buong book of Job. I'll jump on a few chapters, give some context lang po. So, makikita po natin dyan, before we go to chapter 22, alam natin, yung buong libro ng Job ay tungkol sa kanyang suffering, tungkol sa mga kaibigan niya na nung una ay sumuporta. Sabi nga doon, 7 days nakaisa sila sa paglalament ni Job. Pero sa kalagitnaan ng libro, parang nagkaroon na sila ng false accusations, false assumption sa nangyayari sa buhay ni Job. Pero, and makikita rin natin dito that, mga kapatid, that sa kalagitnaan ng libro, andun yung mga dialogues. At first, it's like a narrative. Ano yung nangyari kay Job? In the middle of the book, andun yung mga dialogues ng friends niya. Even si Elihu. And to give a background, hindi po sila Israelites, mga kapatid. Pero yung buhay nila, yung storyang ito, nilagay sa Biblia, ginamit ng Panginoon upang ngayong araw na ito ay makita natin, maturuan tayo, malaman natin na yung paghihirap natin ngayon ay minsan mas matindi pa yung paghihirap na dinanas ng mga tao ng Panginoon during those times.
And then, ano pong sabi, on chapters 38 to 41, ito na po yung part na nagsalita na yung Panginoon. Nagparamdam na siya, nakipag-usap na siya kay Job. Not fully explaining Job's suffering, hindi pinaliwanag ng Panginoon bakit niya dinadanas to. But ano yung nireveal ng Panginoon? Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang wisdom, ang kanyang sovereignty, and the limits of human understanding. So, sabi ng Panginoon dito, God asked Job many questions about creation, nature, and the universe to show. So, ano pong sabi? You do not see the full picture that I see. Kasi nag-question na si Job sa nangyari sa kanya. Pero nung nagparamdam yung Panginoon sa kanya, nangusap ang Panginoon sa kanya, pinakita ng Panginoon, nakita mo yung mga nilikha ko, nakita mo yung nature na yan, nakita mo yung mga buwan na yan, yung mga araw na yan. Ikaw mismo hindi mo kayang ipaliwanag yan. Dahil ako ang may likha niyan. At ako ang nakakaalam kung bakit ko nilikha yan. Tulad ng nangyayari sa'yo, hindi mo na uunawaan yung paghihirap mo. But kumikilos ako, hinayaan ko yung daanan mo dahil may maganda akong plano para sa'yo. Amen po ba? Amen. Kaya palapakan po natin yung Panginoon sa maganda niyang plano sa buhay natin. Isa pa po mga kapatid. Maraming salamat po. Then, as we proceed, sabi po dito naman, on Job 42, chapter 42, verses 5 to 6, dumating na po yung time na nag-ano na si Job. Dumating na po yung time na Okay, so dumating na po yung time na nag-repent na po si Job. On chapter 42, verses 5 and 6, in the past, I knew only what others had told me, but now I have seen you with my own eyes. So I am ashamed of all I have said and repent in dust and ashes. So dati mga kapatid, naunawaan ni Job na kilala niya lamang ang Panginoon. Kasi never pa naman talagang Old Testament ang mga kapatid, wala pa si Jesus Christ So kilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng mga narinig niya sa mga naunang propeta, sa mga unang tao na ginamit at kinilos ng Panginoon during those times. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap ay mas nakilala niya ang Diyos ng personal at mas malalim. Sometimes mga kapatid, marami sa atin, ilan sa atin, kilala natin ang Panginoon. Pero hindi natin, what I mean is alam natin ang Panginoon. Kilala lamang natin siya dahil naririnig niyo, sinishare ng ibang kapatiran, naririnig niyo sa pulpito, pero hindi pa talaga natin siya kilala personally. And sa pangyayaring ito sa buhay ni Job, mas nakilala niya ng mas malalim ang Panginoon. Hindi lang sa kwento, kung hindi pa talaga kumilos ang Panginoon sa buhay nila during those times, specifically kay Job. So nang maranasan niya yung presensya ng Diyos, ano pong ginawa niya? Nagpakumbaba siya at napagtanto niya na limitado lamang ang kanyang pag-unawa. And alam po natin yan, yung mga Bible school student, lagi sinasabi, pag nag-aaral tayo, may mga bagay na hindi natin talaga nire-reveal ng Panginoon sa atin. Why? Because we have finite minds, or may kakulangan or may limitasyon yung ating pag-unawa at kakayahan. But God has an infinite mind, has an infinite wisdom. And I believe time will come, through our infinite mind, i-reveal yan ng Panginoon through us. And ganun din yung naranasan ni Job that time. At ipinapakita rin po ng talatang ito na minsan, ang paghihirap ay hindi agad nagbibigay ng sagot. Kundi naglalapit sa atin, naglalapit ito sa atin sa mas malalim na pagkakakilala sa Diyos. Kasi gusto natin, pag naghirap tayo, kagad may solusyon na kagad. Yung gusto natin, magsisimula pa lang tayong mag-workout, gusto mo, gusto mo parang si Arnold Schwarzenegger ka na. Minsan ganun yung tao Yung tipong unang araw, gamitin ko, mga OFW tayo, nagtatrabaho. Yung unang araw mo pa lang sa company, gusto mo, tatawagin ka ng HR. So, hindi po ganun. So, minsan kailangan minsan natin dumaan sa paghihirap. Why? Kasi ito yung mas naglalapit sa atin sa pagkakakilala sa Diyos. Para sa trabaho, pag dinaan namin paghihirap, ano yung mas napapalapit ka? Mas napapalapit ka, paano mo matutunan yung trabaho? Mas napapalapit ka, paano mo i-improve yung sarili mo bilang empleyado? And ganun din tayo mga mananampalataya. Yung paghihirap natin dito sa mundo, yung paghihirap natin right now, ginagamit na ng Diyos upang mapalapit tayo sa Kanya. Amen. And as I end mga kapatid, una, naalala niyo po ba? Worshipper? Hindi po.
Thank you, Brother Romel. Ano ba kayo? Si Brother Romel na nakaalala. Thank you, Brother Romel. Good job. So, his status. Pangalawa, his trials. Then, pangatlo, failure. I think, talo tayo ng mga pang tanboys, mga kapatid. And ito yung last, mga kapatid. Ito yung last. Ito yung last. Yung his reward. Despite ng paghihirap ni Job, dumating man yung point na nag-fail siya, pero nakita nag-repent pa rin siya, bumalik pa rin siya sa Panginoon, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon, there is always a reward. There's always a reward. Ano pong sabi sa chapter 42 verse 12? The Lord blessed the last part of Job's life even more than he had blessed the first. Job owned 14,000 sheep, 6,000 camels, 2,000 head of cattle, and 1,000 donkeys. And after this, the jobs of Job remain. So there is a reward after ng paghihirap, mga kapatid. Pero ano pa pag ginawa ni Job despite ng paghihirap na dinaanan niya? Tinuloy niya pa rin yung trabaho niya. And this morning I challenge you. Sino po ang hirap? Amen. Amen? Yung misis ko pa lang din yung sumagot. So lahat tayo may paghihirap. But I encourage you, like Job, let's not forget our job. Ang focus natin dito, I know our job is to share the gospel, but ang focus natin ngayon sa ating mensahe, ano yung gagawin pa natin bilang mananampalataya? Our job is to be a worshiper, a prayer warrior, and a servant of God. And mga kapatid, I'd like you to, mas ma-appreciate natin to kung makikita natin kung paano blinas si Job. Okay. So, ganyan po yung nangyari. Before the trial, on chapter 1, 7,000 sheep, 3,000, 1,500 after trial. Dinoble po lahat ng Panginoon. And yung palakpakan nga po natin yung Panginoon. But i-clarify ko, mga kapatid, si Job ay blessed ng ari-arian at financial. Pero ang reward ng Panginoon sa atin ay hindi pare-parehas. Baka sa mga susunod na linggo, Pastor, Brother Ryan, asan na yung kamelyo ko? Asan na yung mga sheep ko? Di pa dumating? There is a reward, mga kapatid. In Job's case, ayan po. Possible, yung nabubulok niyang balat, wala pang skincare, pero glass skin na pagkabalik. Kasi that's the reward ng paglilingkod. So, sa case ni Job, pero sa atin, iba-iba yung dinadaanan nating hirap. But I don't know how God will reward you, but I assure you, in different ways about sa atin, there is a reward sa paglilingkod sa Panginoon. And, mga kapatid, alam ko kung paano sinabi ng Panginoon kay Job. Sabi siguro ng Panginoon, after lahat na nangyari, Job, well done. Job, well done. Ang ganda ng ginawa mo, anak. Alam ko, dumanas ka ng paghihirap. Alam ko, na-challenge ka, but still, you were able to see beyond that. You were able to repent. Job, well done. And sa pagtatapos natin, sana mga kapatid, time will come, maririnig natin. Raymond, Edison, Romel, Jonathan, Vicky, Rina, hindi ko na kayo babanggitin lahat. Anak, instead of Job, well done. Anak, job, well done. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa buhay ng inyong lingkod na si Job na nagsilbing paalala sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, posisyon o impluensya, kundi sa pagiging tapat sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming maging katulad ni Job, isang tunay na worshiper, isang prayer warrior, and isang tapat na lingkod mo. Sa panahon ng pagsubok, mga Panginoon, tulungan mo po kaming manatiling matatag. Kapag nawawala ang aming lakas, ikaw ang maging kalakasan namin. Kapag hindi namin nauunawaan ang pangyayari, tulungan mo kaming magtiwala sa inyong kapangyarihan, o Panginoon. Tulungan, yakapin mo po kami ng inyong presensya. Ipaalala mo po sa amin na hindi mo po kami pababayaan despite of these trials, Panginoon. At tulad ni Job,
dalhin mo po kami sa mas malalim na pananampalataya at pagkakakilala sa inyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng narinig namin, kung hindi sa aming personal na karanasan sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Panginoon, pag natapos na po ang aming takbuhin sa mundong ito, naway marinig namin mula sa iyo, "Well done, my good and faithful servant. Well done, my child." Job, well done. Anak, Job, well done. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Salamat po muli na meron po kaming kalayaan na nakapaglingkod, nakaawit, nakapanalangin, nakapakinig ng inyong salita. Salamat po sa paalala. Salamat po sa review, Panginoon, at sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Nilalapit ko po ang mga kapatiran na wala po dito ngayon. Itinataas po namin sila sa inyo. Patuloy niyo po silang ingatan. Ano bang po ang kanilang ginagawa ngayon. Ganon din po ang mga kapatiran na nandito na nagbigay po ng panahon, ng oras, at nagpakita ng pagmamahal po sa inyo na dumalo sa aming gawain. We also continue to pray for our beloved pastor. Continue to guide him, O God, sa lahat ng takbuhin niya, Panginoon, sa kanyang buhay at lalo na po sa kanyang paglilingkod. Thank you, Lord, also for Divine Church that is always there, that we always have a home where we could praise and worship you. Thank you for the people of Divine, O God, for their unwavering support and love to each and every member and to the whole body of In and Out Ministry. Ito po'y aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayaw namin? Amen. Ang trabaho ni John? Ni Joe? Worshipper. Prayer warrior. Servant of God. Amen. Nakikinig na po tayo. Bilang side ko natin dun sa kwan, alam ko parit yung sa idea ko sa akin naman, tayo ba ay worshipper talaga ng Panginoon o nakadepende lang tayo sa sitwasyon kung kailan tayo magsasamba sa Panginoon? Tayo ba ay prayer warrior o ang prayer ba natin ay makasarili ba? Yung sa atin lang yung prayer natin, sinasama ba natin yung mga kapatiran natin? Servant of God ba tayo? O nakadepende lang yung pagsaserve natin sa mga kapatiran natin kung may kailangan tayo in return or kusang may pusong nagsaserve tayo sa mga kapatiran natin? Yan po ang pagpagulay-gulayan natin, yung trabaho ni Jack. Pag-uwi natin, isipin natin yan mga kapatid. And then, sobrang kahit anong pagsubok na danasan ni Job, nawalan ng lahat sa kanya. Ang isa sa hinahangaan ko, at alam ko, isa rin sa hangaan nyo, hindi siya bumitaw sa Panginoon. Amen. Amen po ba? And next mail sa Power of Testimony pala. Ayan, sino? Tagad namin Hindi pa nga naman. Tagad na namin. Wala ba? Sino ba ang gusto mag-testimony sa inyo? Open po tayo dito. Walang pilitan. Sino na bless sa inyo ngayon? Wala akong sinisan, sige na, Brother Ruel. Hindi ko pa nabubuhin. Tinatapos ko. Wala. Then sa announcement tayo. Yes. Announcement. Ilang pages pa yung testimony mo? 10 yun eh. 10 book pa yun. Ayan sa opening prayer natin sa